Mga kapiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, ito kung bagong paliwanag po, mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dito ho sa issue po ng reconciliation, sa mga Duterte. Nagpaliwanag po ang Pangulo, na ang reconciliation ay hindi po ito isang kondisyon, meaning dapat wala kong kondisyon pag meron pong reconciliation po. Kasi pag reconciliation daw mga kabida, dapat pag-usapan, i-trash out yung mga issues na dapat pong ma-resolve, at hindi ho mag-impose ng conditions. Kasi pag mag-impose na po ng conditions, parang demanding na daw yung dating po dyan, mga kabida. Eto po, pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. With the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Bongo said, No. That's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of, ano ba yung problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Walang pupuntahan na. And that condition, tapos na, that's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, so, ano sasagutin ng kabila? Itong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yan. Tapos na ang usapan. So, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way. I don't know. I don't know what will come up. What's needed? Kaya ko bang gawin? Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganun. You cannot prejudge. I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga, bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Ayaw doon niya ng kaaway, mga kabida. At kung kaya ho niyang ayusin yung mga bagay na medyo yun yung nakapabigat sa mga Duterte po, mga kabida, bakit hindi ho niya gawin, Pero huwag lang pong mag-set po ng kondisyon, Medyo nalilito po ako dito sa kanyang sinabi kasi every time kasi merong reconciliation, lalong-lalo na po kung ang makikipag-reconcile, mga kabida, doon po sa kabilang partido, Okay? Normal lang kasi po na pag meron pong reconciliation, meron talagang mga hingi-hingi yan, Lalong-lalo na po, pag ikaw po yung sinusuyo, mga kabida, kasi hindi naman po hiningi po yan ng mga Duterte, mga kabida, in the first place. Okay? Hindi po hinihingi po ng mga Duterte na makipag-reconcile ito kung si Pangulong Marcos, kusa po itong nabanggit dun po sa interview po sa kanya, ni Katunying. Lalong-lalo na po, nung tinanong po ni Katunying kung handa ba ang Pangulo na makipag-ayos sa mga Duterte, sinagot po ng Pangulo, bakit hindi? Diba? So, doon pa lang, parang open yung Pangulo doon sa possibility po, mga kabida, na makikipag-reconcile sa mga Duterte. Pero yun nga, ang sabi po niya, dapat walang demand. Normal kasi yung may demand Kaya nga nakikipag-reconcile Siya yung pupunta dun sa mga Duterte para makiusap. Diba? Para makipag-ayos. Normal kasi yan na mayroong demand yung mga Duterte kasi hindi po nila hinihingi yan. Mismo ang Pangulo ang nag-brought up niyan, mga kabida. Okay? So, possible na hihingiin po ng mga Duterte, okay, ito, tanggalin po ninyo si Speaker Romualdez kasi siya yung nagpasama dun sa relasyon po natin. Siya yung naging dahilan kung bakit nag-away-away po tayo. Parang ganun Diba? O kaya yung gawin ng Pangulo? Kasi sa kanya po, ang tingin po niya dyan is
demanding na po Demand na po yan, di ba? So, hindi na po pasok dun sa sinasabi ho niyang reconciliation. So, wala talagang mapupuntahan mga kabida kung hindi ho niya tatanggapin yung possible demand ng mga Duterte. Kasi siya yung nakipag-usap Hindi ho ang mga Duterte mga kabida. So, normal, meron talagang demand ito hong mga Duterte. Kasi siya yung pupunta dun sa mga Duterte para makipag-usap. Diba? Okay lang po sa mga Duterte kung hindi po makipag-reconcile itong si PBBM. Wala akong problema sa kanya. Whether makipag-reconcile man sa kanila o hindi, itong si PBBM, life must go on para ho sa mga Duterte mga kabida. Pero since brought up na po ito, lumabas po ito, at handa po ang Pangulo, open po ang Pangulo mga kabida, sa possible reconciliation, so dapat po ang gawin ng Pangulo po dito ay handa po siyang makinig. Tama yung sinabi po niya. Handa po siyang makinig. Doon po sa sasabihin po ng mga Duterte. At doon po sa sasabihin po ng mga Duterte, hindi ho maiwasan, meron po silang demand dyan. Para ho, hindi para sa sarili po nila, kundi para ho sa ikabubuti po ng sambayan ng Pilipino, mga kabida. Posible nga, yung sinabi ko po kanina, alisin nyo itong si Speaker Romualdez. Kasi siya yung naging dahilan kung bakit po nagkagulo tayo. Okay? Yun yung tanong. Kung kaya ba itong gawin po ng Pangulo? Kasi kung seryoso po siya, okay? Kung seryoso po siya, at siguro, na o-observe siguro ng Pangulo, na may problema talaga mga kabida sa kanyang administrasyon. Whether he likes it or not, mayroong problema sa kanyang administrasyon. At yun din yung possible na nakita po ng Duterte camp, yung problema po niya sa administrasyon. Kung matukoy po niya, itong problema po niya sa administrasyon po niya makabida, at magkapareho sila dun po sa nakita ho at na-observe ng mga Duterte, baka yun yung parang key point mga kabida, no? Na magkasundo silang dalawa. Kasi po hindi tatanggapin ni PBBM kung meron pong demand itong mga Duterte. Parang call off na yung parang call off na po yung reconciliation po mga kabida, no? Diba? So yun po. Ang sa akin lang po ay dapat bukas po ang Pangulo. Hindi ho niya dapat pangunahan ito kung magiging sasabihin po ng mga Duterte. Kung ang tingin po niya is demand yung pakiusap po ng mga Duterte sa kanya, wala talagang pupuntahan yung kanilang negotiation, yung kanilang reconciliation. Ano? Pero if he will treat it as parang common grounds, para magkasundo, at saka magkaroon po ng magandang working relationship itong dalawang mga pamilya. Kasi dati-rati po maganda yung kanilang samahan And naging masama lang yung kanila pong samahan po, relasyon mga kabida, nung nag-umpisa na pong makinig itong si Pangulong Marcos dito ho sa House of Representatives at ilang mga tao na nasa kanyang bakuran, mga kabida. So, anong sa tingin po ninyo dito sa sinabi po ng Pangulo, na yung reconciliation ay mangyayari lang po yan pag wala kong demand. Okay? Pag wala kong demand. At pag-usapan lang po kung ano yung problema at hahanapan lang po ng solusyon, mga kabida. Baka sa inyo po nalilito din kayo, mga kabida, dito ho sa sinabi po ni PBBM, Para sa inyong comment at opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.